Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good morning sa ating lahat mga kabutingting. At welcome back sa ating munting channel. Yan ay araw ngayon ng Lunes. So araw na naman ng paghahanap buhay natin. Ayan, mayroon tayong home service ngayon mga kabutingting, pero walang kasiguraduhang home service. Yan, samahan nyo ako doon mga kabutingting. Tara, dahil naglakad na. Let's go! So ayan mga kabutingting, habang tayo ay papunta doon sa ating pag-home servicean doon sa highway. Ayan, mega love shout out muna tayo mga kabutingting. Ayan, mega love shout out kay Sir Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Rodemir Santos ng Pasig City, Edgardo Dato Jr. Talavera ng Bataan City, Florindo Isidro ng Marikina City, Joey Dulce ng Taytay Rizal at ng kanyang anak na si Jules G. Dulce. At mega love shout out din kay Sir Darmin, Yek Vlogs, Mr. Alba ng Tagig, Realidad Miao, Ruel Ambas, Edelberto Espidilion, Joe Ryan Santos, Ballpen Teacher Vlogger ng Quezon City, John Santiano ng Quezon City, Igay Ilopre ng Quezon City, Bitong Madridijos ng Mati Davao Oriental, Wilmore Dichoso ng Bicol Sorsogon, Alex Parone ng Camarines-Sur, Randy Trinidad ng Dumingag Zamboanga del Sur, Saldi Birtis Mabilangan ng North Caloocan, Gani Pitilla ng North Caloocan, Hermes Suarez ng Sapang Bato Angeles City, Donato Matias ng Malibay Pasay City, Roberto Tebaharis ng Pasay City, Edgar Macam, Edgar Bungais, Elber Mangalaw, Ray Abdurasid ng Hulo-Sulo, G. Feliciano TV or aka G. Mercado, Tokayo Vicente Biboso Bandoquillo. Yan, mega love shout out sa'yo Tokayo. RC Jimenez ng Alicia Bohol, Roger Enostro, Joseph Dasilio ng Cainta Rizal, Alrio James Bravo, Wilfredo Bulo, Antonio Adaimi, Rodante Bisira, Ramon Amalapira ng Maui, Hawaii, Charlie Cantar ng Tansa Cavite, Tony Cabos ng Indang Cavite, Rene Salimbot, Francis Milorin ng Surusuro Maasin City, Teodoro Kaingkoy ng Maasin City, Berhelio Torsino, Ferdinand Lopez at sa kanyang anak na si Liam Oxy Lopez. Yan, mega love shout out sa inyong mag-ama. At mega love shout out din kay Michael Lucano at ng kanyang asawa na si Ma'am Malin Lucano ng Burungan City. Yan, mega love shout out po. At mega love shout out din kay Sir Jaime Domingo, Manny Cabadin ng Paranaque, Eliseo Yupo, Papa Pids, Heidi Aquito, Jomare Espinosa, Jade Gonzales ng Palawan, Alfredo Kiambao, Mercy Ramos, Freddy Pitero Fernandez, Emel Castillo, Benji Salin, Ben Cabatas, tsaka si Lydia Cabatas, Fred De Guzman, Robert Mandap, Ray Maglalang ng Tondo, Manila, Ray Magkaling ng Guagua, Pampanga, Dulcissimo Montisor, Wilfredo Bolo, John Carlo Taon, Carlo Maduro, Richard Loy, Pakabis Family ng Ormoc City, at kay Rolando Pakabis ng Ormoc City, Rodante Bisera, Eli Bilutindos, Exchan, Lorenzo Escote, Puloy Mantilla ng Mangagoy Bislig, Leo Pagaduan ng Nueva Ecija, Porpe Humulon, Berto Rex Harquillo, Le GR Morales, Anime Prick ng Barugo Liti, Ray Francisco ng Season Pangasinan, RC Jimenez ng Bohol, Kuya Bingab Electrical Shop, Roger Enostro, Joseph Dasilio, Anthony Hebris, Rinaldo Nodo, Rinaldo Obidosa, Carlos Kasugay, Juanito Cruz ng Alabang, John Diamante, Carding Repair ng Kamiling Tarlac, Emil Caiga, Emil Castillo, Iris Cipriano, Hermes Suarez ng Sapang Bato Angeles City, Bibi Rito, Heidi Aquito, Adrian, Welding Skills, Carl Jr. Vlog. Yan, mega love shout out po. Pedelino Atchinsa, yan, mega love shout out po. At mega love shout out din kay Sir Rolando Guevara, Ernesto Miat, Rolando Magro,
Manny Ginto. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At shout out ko lang din yung aking kaibigan sa YT, lalo na yung pinakamamahal kong Horseshoe TV, White Fairy TV, Bullet Train Channel, Pode Expert, Gabs TV Mix Vlog, Brother Joe Music, Aliyo TV, Atin Inday, Kois Repair and Tutorial, Edwin Sagayno Mix Vlog, Andy Rabino TV Tech, Andy Rabino to, Maying Tech PH Official, Farmer Boy TV, JW Jingward TV, Bro Gabriel Soroy Sugbo, Lex TV Official, Ate Mers, Babes PH, Rap Mix TV, Jiros Flores Mix TV Vlog, Liuda Digitech, Manong Lakay Channel, Rodolf Oy Studio, Easy Cooking with Iwin sa Canada, Naanatanan TV, Nelt Vlog, Vlog ni Lovely, Michael Jackson 2354, The PBG Blabber Fan, Teletic Chair, Johona, Edstick, Andy Tick, Kerry Mendoza Vlogger, Lane Abalye Lifestyle, Ronald the Farm Boy, Titing Mandaragat, Fishing Mix TV Vlog, Soktek, Darwin Tick. Yan, mega love shout out sa lahat ng aking mga nabanggit, at sa mga hindi ko nabanggit ay yan, pasensya na po, bawi na lang sa sunod. At sa mga gustong magpa shout out, yan, maaari lang po kayong mag-comment sa comment section. At kung mayroon naman kayong mga katanungan, mga kabutingting, ayan ay i-comment nyo lang, ayan ay aking sasagutin. Yan nga lang po ay hindi kaagad-agad. So ayan, andito na tayo mga kabutingting sa ating home service na walang kasiguraduhan. Kaya nasabi kong walang kasiguraduhan dahil hindi ko alam kung may tao ba dyan. Ganda ng bulaklak nito mga kabutingting, oh. Ayo! Yo! Nayaya di ayo! Morning, ma'am. Asa na? Yan, kukunin ko lang mga kabutingting yung electric fan. Andito kasi sa taas. Ayan, oh. Kung naalala nyo yan, ay yan yung motor ng sira na sunog. Kaya mayroon ako ditong motor na Dira kuya. Meron ako ditong motor na ano, nahanap. Kaya sasalpakan natin yun. So ayan mga kabutingting, ito na yung gagawin natin. Ito ay stand pan na ang brand ay Uritex. At ito yung ating pamalit. Ito ay nabili ko lang ng 100 sa junk shop. Yan. At hindi ako sigurado kung ito ba ay okay dahil hindi ko naman ito tinister. Ito ay Panasonic. Yan. Kung makikita nyo naman sa kanyang, yan o, yung sa kanyang wirings ay ito ay Panasonic. So ito ay ating kakalasin lang mga kabutingting at para maibaba. At nakapaghanda na rin pala ako ng hinang. At ganun din, mayroon na rin akong nakahandang mga gamit. So ayan, stipot lang muna kayo dyan. So ayan, nakababa na mga kabutingting. So ito ay ating kakalasin. Yan, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin kung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga problema. At yan, baka pwedeng palike na rin at pakishare itong video na ito. Yan. Yan, bali tanggalin na natin tong tornilyo na ito mga kabutingting, yung dalawang tornilyo sa pangharap sa cover sa motor. Susunod ay tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo. Yan, ito yung motor niya mga kabutingting, ito ay sunog or nagkaputol-putol, pero sunog to mga kabutingting. Yan, meron akong upload niyan, kaso ay isang piraso lang yung aking nagawa niyan, kaya ito ay aking dinalhan ng motor. Tanggalin lang natin yung stopper sa LC at ito ay ating lilihain yung shafting para kung sakaling buo pa yung kanyang bushing ay hindi masisira. Kaya at yan ay ating lilihain. Yan, lilihain lang natin. Yan, okay na yan. Tapos palusot lang natin. Tapos titignan natin kung ito ba ay may groove.
Yan, wala namang groove pero umitim. Ayan ay lilinisan lang natin. So ganun din dito sa kabila. Yan, wala din kaso umitim. So ayan ay ating lilinisan lang mamaya. Pagpadan muna natin. Ayan. Tapos itong motor na ito ay tester muna natin dahil ito sabi ko nga ito ay hindi ko rin ito tinignan. Basta ko na lang ito na binili. Pero ito ay aking kinalas dahil ito ay nabuo pa ba kung sa bagay yung motor lang ang kinuha ko nito mga kabutingting. So kuha lang tayo ng tester. Yan, ito na yung tester natin at kita naman. Ito ay testerin muna natin kung ito ba ay okay. Yan, walang reading. Yan, wala din dito sa speed. Tingnan natin kung mayroon. Yan, mayroon. Dito sa kulay blue ay wala. Mukhang delikado pa yata sa motor ito mga kabutingting wala nga talaga. So dito natin sa kapasitor makikita kung ito ba ay buo. Ang lugi yata ako sa 100 dito. Sa 100 ko mga kabutingting kung ito ay sira. At hindi rin ito magagawa. At hindi ko rin ito mai-upload. Tingnan natin. Tester lang natin yung dalawang linya sa kapasitor kung ito ba ay okay. Ayan, may okay naman siya. Ayan, kung nakikita nyo, mayroon tayong nare-reading na 642 ohms. Sabi sabihin ay okay yung motor. So ito ay hindi ko na to kakalas-kalasin mga kabutingting. Ito ay magbabypass lang ako. At common nga pala nito mga kabutingting ay kulay black. Babypass lang tayo para mabilis lang. Yan, balatan lang natin ito dito banda. At pag nagbalat kayo dito ay siguraduhin nyo lang na wala kayong mabalatan na wire or masugatan. Yan, pasintabi nga pala sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Ako ay magpakatotoo lang mga kabutingting. Ako ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo kung inyong gagayahin or hindi. Basta ako ay nagpakatotoo lang. Pwede ko naman lagyan ito ng thermal fuse pag may camera. Pero pag wala na ay pwede ring ay hindi na. So ang common nito ay kulay black. So puputulin ko lang itong kulay black na ito. Tapos babalatan ko ito. Yan. Tapos kukuha lang akong pandugtong yan. So yan. Ito yung aking idudugtong dito mga kabutingting. Sa bagay ito ang ginagawa ko dito ay bypass to yung mga kabutingting para mabilis. So yan. So yan ay ating hihinangin lang. Yan. Sunod ay hindi electrical tape ang ilalagay ko diyan. Ito spaghetti lang. Mas maganda ito gawin kaysa doon sa electrical tape. Ang electrical tape kasi ay natatanggal. So yan, mayroon na tayong bypass. So sunod lang natin gagawin ay itong kanyang rotor ay ito yung aking ikakabit dito. Dahil ito ay manipis. Kung napapansin nyo ay magkaiba ang kapal. Ito naman ay papasok. Hindi pala, ito pala ay dito. Ito pala ay big hole. Ito naman ay small hole pero parang parehas lang. Hindi, small hole ito at big hole naman ito kaya hindi talaga ito papasok. At bukod doon ay napakanipis. So ito ay ating tatanggalin lang. Kukuha pala muna ako ng flat screw. Balik natin. Oh. So yan, bali tanggalin muna natin ito. So yan, balik tayo dito sa ating ginagawa mga kabutingting. Dahil pinatay ko muna dahil maingay yung sasakyan. Yan. Sunod ay kung napansin nyo kanina nung tinister natin yung
1 to 3 ay hindi pumalo lahat. So ito muna gagawin natin. Siguraduhin muna natin na buo ang motor. Pero buo ang motor nito, baka pwedeng kumalas lang yung kanyang pagkahinang dito sa speed, dahil nung itinester natin itong dalawang linya sa kapasitor, gumana naman. Yan, ito ay tester muna natin. Yan ay naka bypass na yan. So dapat ito ay mayroon tayong marireading lahat dito. Kung wala, nako, kailangan talagang halughugin. Kagwang na. Malaki ang trabaho. Yan, ito ay tester lang natin. Dito tayo sa dilaw. Nako, wala. Blue, wala din. Bakit kaya? Anong problema? Dito ay wala pa rin. Anong problema? Naka-OL naman. Tignan natin. Okay naman yung ating tester. Pero wala tayong nare-reading lahat. Pero pag ito ay ititester natin dito sa dalawang linya sa kapasitor, okay, kagwang na. Ano nangyari? Napatay pa. Ayan, pag dito natin ititester ay mayroon tayong marireading. Ayan, oh. Ibig sabihin baka may problema itong linya na ito. Ay kaya naman pala wala tayong nare-reading, mga kabutingting, dahil ayan, oh, kinagat ni Johnny pala ito. Tulin muna natin yan dyan. Tapos balatan natin ito. Kaya pala wala tayong nare-reading kanina. Kagwang talaga. Ito naman ay hindi kailangang mahaba ang wire nito, dahil yung switch nito ay nasa taas. Kung sa baga yung pagtatapa nitong itong wirings na ito. Balatan muna natin ito. Yan, haba-habaan lang natin yung kulay black. Ayan, tester natin ulit. Siguro ito ay mayroon na itong reading, or baka mayroon pa itong reading kaso binaypas ko na. Kagbuwang talaga. Yan, bali ito ay ating titignan kung mayroon pa ba itong fuse para hindi pa ito magiging rekta. Ayan, di ko kasi napansin na mayroon pala siyang. Yan, tingnan natin kung mayroon pa ba itong okay pa ba ang fuse nito. Ayan, ayun, mayroon pa nga ang fuse ito, mga kabutingting, kagwang. Ayan, oh. So wag muna natin itong irekta. So ang gagawin lang natin ito ay uulitin natin ito. Hindi ko to irerekta muna. Nako, naloko na. Pwede na yan. Yan, ito ay ipagdugtong ko lang itong, yan, itong pinutol ko kanina. Ipagdugtong ko lang. Yan, sorry. Pasensya na, mga kabutingting. Mukhang sumablay yata ako dito, ah. Pero ito yung totoo na nangyayari. Tayo naman ay tao lang, nagkakamali or sumasablay din. Ito ay lalagyan muna natin ng lalagyan muna natin ng spaghetti bago natin ihinang. Ayan. Tapos ihinang lang natin yan. Ito muna yung aking ginamit na dahil naputol kasi itong na ito, soldering lead. Tapos ganoon din dito sa kabila. Yan. Tapos ipagdugtong lang natin yan. Kaya pala wala tayong nare-reading. So ibig sabihin ito ay nginat-ngat lang ni Johnny siguro, kaya siya hindi gumana, kaya edgy ng shop na. Ayan. Tapos lagyan natin ng spaghetti. Ayan na. So hindi pa rin yan, hindi pa naka-bypass yan, mga kabutingting. Tapos tatanggalin lang natin itong rotor na ito, dahil itong rotor na ito ang gagamitin natin. Sa bagay, kailangan ito pa rin yung shafting na ikakabit natin, dahil yung kanyang thread dito ay medyo malalaking thread. Ito kasi ay fine thread, kaya ililipat lang natin yung rotor. So dito, mga kabutingting, ay pinas forward ko dito yung pagpalit sa kapasitor sa shafting.
Dahil magkaiba kasi yung trade niya kaya ipinagpalit ko. Tingnan natin kung sakto lang ba. Yan kasi ay hindi ako naglalagay ng tanda. Mukhang sumobra. Okay lang natin, ibalik lang natin. Sumobra naman din. Ayan, okay na yan. So tanggalin lang natin ito ulit, itong spacer, dahil lilinisan natin yan. So yan, bali lilihain lang natin ito, yung itim-itim. Ito naman ay wala pang groove mga kabutingting. Okay pa yung kanyang shafting. So ibig sabihin, okay rin yung kanyang bushing. Marami naman akong bushing, pero hindi ko muna siguro papalitan. Pero ewan ko lang, itong likuran ay papalitan ko na rin siguro. Yan, yung likuran lang ang papalitan ko, ito. So ito ay aking lilihain muna yung shafting at para malinisan, at hindi ko na siguro ipakita yung pagliha nito. So ayan, bali naliha ko na mga kabutingting, at kung nakikita nyo ay napakakinis na. So ngayon ay balik lang natin tong spacer. Pagpagan muna natin. Okay na yan. Tapos tong washer na ito, hindi ko na to ibabalik. Ayan. Sunod ay papalitan ko itong bushing. Yan, kuha lang ako ng bushing mga kabutingting. So ayan, ito na yung aking bushing. Kuha lang tayo ng isa, dahil yung pangharap lang ng aking papalitan. Tapos babasain lang natin yung kanyang foam. Yan, tapos bali hahanap lang ako ng foam, dahil dadagdagan natin, dahil kakaunti yung kanyang foam na nakalagay. So ayan, mayroon na tayo ditong foam, at ito ay filter lang ng sigarilyo. So ito ay ating ilalagay lang dito. Dagdagan lang natin, dahil parang kulangot lang yung nilagay na foam. Sunod, lalagyan natin ng langis. Mukhang kakunti na lang yung langis ko mga kabutingting. Mukhang kailangan ko na namang bumili. So ayan, bali ilak na natin itong bushing mga kabutingting. Ayan naman ay napakadali lang itong kabit yung lock sa bushing pag mga ganitong klase. So ayan na. So ngayon ay assemble na natin. At itong tornilyo na ito, dahil maiksi ito, so ito ay ating papalitan na. At lagyan lang natin ng langis bago natin isalpak. Mukhang wala na yata. Kailangan nang bumili na naman ng langis. Yan. Isalpak lang natin. Nako, mukhang sumasabit yung, mukhang may sumasabit ah. So ang gagawin natin dyan, dahil may sumasabit, ay puputulin na natin ito, itong pinaka cooler pan spacer ang tawag nila sa iba nito. Ko naman kasi ay nakikigaya lang, dahil hindi ko naman to pinag-aralan, kaya hindi ko masyadong alam yung mga pangalan nito. Ayan, tapos salpak natin ito, lalangisan muna natin ito. Ito kasing electric pan na ito mga kabutingting ay bagong bago pa ito. Yan, salpak lang natin. Tukuin lang natin ang martilyo. Ayan. Okay. Sunod, hahanap lang ako ng tornilyo, dahil papalitan nga natin itong tornilyo, dahil napakaiksi na yan. So yan, mayroon na tayong 4 na tornilyo. So ito ay ating tornilyo lang. Loose thread. Yan ay loose thread, di ko na ibabaon yan. Ako din mahirapan yan pagdating ng panahon. Tapos balik lang natin itong stopper. Ayan. Sunod,
dahil basag yung pinaka gearbox nito. Gagawin lang natin ay mag-assemble tayo. Ito kasi ay plastic yung kanyang gearbox, so ito ay papalitan natin ng gearbox na pundido or aluminum para hindi basta-basta mababasag. So itong mga ito ay ito rin yung dati niyang nakalagay, kung sa baga kinahoy ko lang ito at ililipat, kung sa baga tinanggal ko at para mailipat sa ibang gearbox. Yan, tapos tornilyo lang natin. Okay na yan. Tapos salpak na natin ito. Salpak natin yung gearbox, pero tanggalin muna natin yung tatlong tornilyo na ito. Yan, fast forward ko lang dito yung pagtanggal sa tatlong tornilyo at ganun din yung pagkabit sa gearbox. Yan naman ay napakadali lang at makikita nyo rin naman kung ano yung ginagawa ko. Ayan, sunod ito, lagay na natin yan dyan. Okay na yan. Tapos takpan na natin yan. Tapos tornilyo lang natin. Yan, bali tanggalin muna natin itong isang tornilyo natin ito, dahil dyan natin ilalagay yung capacitor. Yan. Sunod, tanggalin natin yung dalawang tornilyo na ito sa rotary switch. Tapos putulin lang natin ito. Tapos tanggalin natin yung close-in wire connector. Yan. Tapos hahanapin pa pala natin nito kung alin ba ang number 1 dito, mga kabutingting, kasi yan ay basta ko na lang na pinutol yan, hindi ko tinandaan. Yan. Tingnan natin sa camera kung kita ba. Yan, kita naman. Hanapin lang natin yung number 1, number 2, number 3. So yung pinakamataas nito ay yun yung number 1. So hanapin lang natin. 319 ohms. Itong kulay asol 369. Itong dilaw ay 440. So ito yung number 1, ito yung number 2, ito naman yung number 3, dahil ito yung pinakamababa. So ayan. Tapos lagyan natin ang soldering lead dyan para yan ay ating mahinang. Yan, ito ay lagyan natin ng soldering lead para yan ay maihinang doon sa rotary switch. Para yatang ayaw makalusaw yung aking soldering lead. Yan, lilinisan ko lang mga kabutingting. Yan, malinis na. So pwede na natin ito lagyan ulit. So ayan. Tapos ayan ay kakabit na natin dito sa rotary switch. So number 1 ito ay dilaw. So ilagay lang natin ito dito. Tapos itong kulay asol, ito yung number 2. Yan, pag hindi ka matandain nito, dapat sulat mo na lang sa papel kung alin ba yung pinakamababa o pinakamataas na pinakamataas na reading. Pero kung analog yung gamit mo, kung sino yung pinakamahina pumalo, ayun yung number 1. Pero kung sino naman yung pinakamataas na pumalo or mataas na reading, ayun yung number 3. Tapos ito ay, ang common nito ay kulay black. So kabit lang natin ito dito sa isang linya sa power cord. Kaya tang mahaba na naman tong video natin Yan. Tapos pagpagan muna natin. Yan. Tapos tornilyo na natin itong kanyang rotary switch. So yan na. Kaya tang maiksi itong wire na ito. Yan, tingnan muna natin tong original na capacitor
kung ito ba ay good pa, baka mamaya ito ay sira na. Yan, gamit lang tayo ng digital tester. On lang natin ito at select natin ito sa capacitance. Yan, kita naman. Short muna natin. Yan, tignan lang natin kung ito ba ay okay pa. Ito ay 1.5 microfarad. Ito ay mayroon na lang tayong nare-reading na 800 nanofarad. So ibig sabihin ay sira na ito dahil ito ay 1.5 microfarad. So magpapalit din pala tayo ng kapasitor. Try lang natin ito. Ito ay second hand lang na kapasitor. Pero kung ito ay tingnan naman natin 1.3, ayoko na to gamitin, mababa na masyado. So kuha lang ako ng kapasitor mga kabutingting. So ayan, meron na ito, bago na talaga ito mga kabutingting. Ito ay 1.5 microfarad pa rin. Ayan o. So ito ay ating balatan lang. Ito ay bago talaga. So dito natin malalaman kung ito ba talaga ay bago. Testirin muna natin. Ayan, mayroon tayong nare-reading na 1.6 microfarad. So ito ay bago talaga, lumagpas pa nga sa 1.5. So yan, bali sunod ay ipagdudugtong ko lang itong wire ng kapasitor dito sa dalawang wire na ito at hindi ko na ipapakita. Yan ay napakadali lang, kahit magkabaliktaran yan ay walang problema. So ayan mga kabutingting, bali naikabit ko na yung kanyang kapasitor at medyo nahirapan pa ako mga kabutingting dahil yung dito ay hindi pwede. So at nilagyan ko na rin ng electrical tape yung kanyang linya dito dahil may mga kagat ni Johnny. So sunod lang natin gagawin nito dahil ito ay makapal ang kanyang stator. At ito ay papalitan natin yung swing arm niya kasi ayan ay hindi magpapantay pagka ayan ay pwede itong lumalagatak pagka hindi natin papalitan yan. Dahil maliit kasi yung pinakamotor nito. So ito yung papalitan at ito yung aking ipapalit. Yan, ito ay mahaba ng konti. At bali, bibend lang natin to ng konti. Yan. So, ayan, pwede na ito. So, kabit lang natin ito dito. Tapos, tornilyo lang natin yan. Ayan. Tapos, tornilyo na natin yung swing arm. Ayan. Tapos try natin ito kung ito ba ay aandar na. Ayan, saksak ko lang itong power cord. So ayan, tapos pihitin natin dito sa switch. Ayan, tingnan lang natin kung ayan ba ay pantay yung kanyang swing. Hindi pala kita. Ayan. Ayan, okay na yan mga kabutingting. Hugutin ko lang dito yung saksakan. Susunod ko lang na gagawin ay yan, bali lilinisan ko lang yan at i-assemble ko na ito. At continue ko mamaya pag ito ay matapos ng ma-assemble at hindi ko na ipapakita yung pag-assemble dito mga kabutingting. Dahil nakita nyo naman na ayan ay gumagana na dahil hahaba na itong video na ito. So ayan mga kabutingting, na-assemble ko na at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Yan ay nakasaksak na dito mga kabutingting. So ito ay ating ikutin lang natin sa number 1. Yan, kung nakikita nyo ay under kagad. Ayan ay number 1 pa lang mga kabutingting. At ayan ay mabilis dahil syempre bago yung kanyang kapasitor. So posibleng yung pinaka problema sa motor na naibili ko mga kabutingting ay pwedeng kapasitor ang naging problema. At saka yung nginat-ngat sa daga yung kanyang wire. Kaya siguro ay ibinenta na ng may-ari si junk shop. Lagay natin sa number 2, number 3. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, baka pwedeng pa-like at paki-share. At higit sa lahat, kung
bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po mga kabutingting.